Dahil nababagot na sa mapayapang pamumuhay isang makapangyarihang alien ang nagpasya na abandonahin si Sonic at mga kaibigan nito upang maglakbay sa isang mapanganib na paglalakbay at nauwi ito sa pag-akit niya sa atensyon ng mga bagong kalaban. Ngayon ay balikan natin ang unang yugto ng series na Knuckles mula sa taon ng 2024. Sa planetang Mushroom matapos nalinlangin ng masamang doktor dumating si Knuckles sa Earth sa paghahanap ng isang mahiwagang emerald at nagsimulang makipaglaban kay Sonic. At matapos ng ilang sagupaan nagawa ng dalawa na malampasan ang kanilang pinagkaiba at nakipagtulungan kay Tails upang talunin ang higanteng robot at sa paraan na ito nagawa ni Knuckles na mabawi ang kanyang mga emerald at iniligtas ang universo pati na rin ang pagkakaroon ng mga bagong kaibigan. At mula noon nagpasya ang tatlo na magsama at dahil wala na sa panganib ang universo ang tanging ginawa ni Knuckles ay mag-relax at tamasahin ang mga bagay sa planetang Earth. Gayunpaman hindi ito makontento sa mapayapang pamumuhay nito at laging naghahanap ng aksyon. At nang makita nito ang isang lalaki na nagtatrabaho na kumbinsi si Knuckles na nangyayari ang isang pagsalakay at inatake sila. At nang napagtanto nito na nasa panganib ang lalaki mabilis na lumabas ang babae upang tulungan sila at humingi ng paumanhin sa nangyari ngunit ang mga lalaki ay umalis ng may labis na galit. At pagkatapos nagpahinga si Knuckles sa ilalim ng puno at pumunta si Maddie upang kausapin si Tails at Sonic dahil alam nitong walang kwenta kausap si Knuckles. At sa mga sandaling yun tumingin ang babae sa bubong at napagtanto na si Knuckles ay nasa itaas kasama ang kanyang aso. Kaya pumunta sila Tails sa itaas upang ibalik ang aso habang nakikipag-usap si Sonic sa kanyang kaibigan. Sinabi nito na hindi na niya kailangan kumilos na tulad ng isang mandirigma at pinayuhan si Knuckles na tamasahin ang buhay sa Earth. At sa pagnilay sa mga sinabi ng kaibigan nagpasya si Knuckles na baguhin ang kanyang pag-uugali at nagsimulang mamuhay na parang nasa kanyang sariling planeta. At sa sumunod na umaga nagtayo ang nilalang ng isang trono at dineklara ang sarili nito bilang pinuno ng pamilya. At kung sino man ang nais na kumuha ng posisyon kailangan nilang hamunin siya sa isang laban. At nang napagtanto nito na si Knuckles ay ginawang arena ang kanilang sala labis na nagalit si Maddie at natuklasan nito na ang kanyang tagadala ng sulat ay nahuli nito at ginawang isang bilanggo na mas lalong ikinagalit ng babae. At matapos na palayain ang kawawang lalaki nagpasya si Maddie na grounded ang nilalang sa attic at sinabi na hindi na ito maaaring kumilos bilang isang mandirigma. At habang nakahiwalay sa iba pang pamilya si Knuckles ay nagkaroon ng vision kung saan nakaharap nito si Pachacamac na nagtanong kung ano na ang gagawin nito dahil natapos na niya ang kanyang misyon na mabawi ang emerald. At sa puntong ito pinayuhan siya ng matanda na kumuha ng apprentice at turuan ang kaugalian ng kanyang mga tao upang magpatuloy ang Echidna tribe. Nagtanong si Knuckles kung saan ito makikita ang apprentice at ipinahiwatig ni Pachacamac si Wade bilang isang kandidato. At ayon sa matanda ang lalaking ito ay espesyal at lalahok ito sa isang torneo ng mga kampiyon na gaganapin sa Reno, Nevada. At matapos na payuhan si Knuckles na sanayin nito ang lalaki ang multo ng matanda ay umalis at sinabi ng nilalang na hindi siya nito bibiguin. Samantala si Wade ay nasa gym at nagsasanay upang maghanda para sa bowling tournament na hindi rin ito alam kung makakasali siya. At sa panahon ng pagsasanay ang lalaki ay nagulat sa pagdating ni Knuckles at ibinunyag na siya ay tinanggal sa kanyang team. At ang katotohanan ay pinalitan nito ng isang 8 taong gulang na bata na si Susie dahil hindi ito sapat na malakas upang tanggapin sa grupo. Sinabi ni Knuckles na sasanayin niya ito upang maging isang mandirigma at balak ni Wade na gamitin ang kasanayan na ito upang hamunin si Susie sa isang bowling match upang mabawi ang kanyang pwesto sa team. At habang patungo ang dalawa sa training area si Agent Willoughby ay nasa London sa punong tanggapan ng ahensya at pinapanood ang bawat galaw ni Knuckles at nang napagtanto nito na umalis ang nilalang sa lugar ng Green Hills nakahanap ang babae ng pagkakataon na mahuli siya at pinadala ang isang ahente sa planeta ng Mushroom. At sa ganitong paraan hindi nito masasabi ang sitwasyon kay Commander Walters. At nang dumating ito sa bowling club na pagtanto ni Knuckles na ang lugar ay medyo kakaiba sa naisip nito ngunit hindi rin nagtagal bago nito napagtanto na siya ay magaling sa bowling. Nang biglang lumitaw si Willoughby at Mason upang hulihin ang nilalang at wasakin ang lugar. At mabilis tumakbo si Knuckles sa kanyang mga kalaban at napagtanto na gumagamit ang dalawa ng sandata na nagpapalakas sa kanila katulad niya. Gayunpaman kahit na dehado na gawa ng alien na talunin sila dahil nagsasanay ito buong buhay niya upang maging isang mandirigma. At sa panahon ng labanan naglakad ito patungo kay Mason upang tapusin ang trabaho ngunit nagbukas si Willoughby ng portal sa lupa na nagpadala kay Knuckles sa isang hawla.
At pagkatapos umalis ng dalawa na pagtanto ni Wade na ang kanyang kaibigan ay nahuli at nagpa siya na kunin ang baril na nakalimutan ni Willoughby sa bowling club upang iligtas si Knuckles. At matapos na mahuli siya dinala ng mga ahente si Knuckles sa isang mansyon sa gitna ng kagubatan at sinundan ni Wade. Gayunpaman bago ito sumugod sa lugar upang iligtas ang kaibigan niya nagpa siya ang lalaki na magpunta sa convenience store para bumili ng mga kagamitan na kailangan upang maisagawa nito ang misyon. Samantala sinusubukan ni Knuckles na kumuha ng impormasyon mula kay Willoughby at nagtanong kung paano siya nahanap ng babae. At sa mga puntong ito isiniwalat ng ahente na nagtatrabaho ito sa isang ahensya na dalubhasa sa pag-aaral at pagkatalog ng mga dayuhang nilalang. At ang kanyang tunay na layunin ay kunin at ibenta ang kapangyarihan ni Knuckles dahil alam nito na ang kanyang enerhiya ay may kakayahan gumawa ng napakalakas na sandata. At ang hindi alam ng babae na si Wade ay nasa labas at malapit nang pumasok sa mansyon at dala ang pares ng guwantes na nilikha nito. At habang hawak ito nauwi si Wade sa isang aksidente at pinasabog ang kanyang sariling sasakyan kasama ang iba pang kagamitan na binili niya para sa misyon. Ang ingay ng pagsabog ay umakit sa atensyon ng mga ahente na lumitaw sa balkonahe kung ano ang nangyayari at doon ginamit ni Wade ang mga turbine na nasa kanyang guwantes upang pumasok sa bahay at hinarap siya ni Mason. At matapos na kunin ang isa sa mga guwantes pinuntahan ng ahente si Wade upang tapusin ito habang binabantayan ni Willoughby si Knuckles. At sa panahon ng labanan nakatanggap si Mason ng tawag mula sa kanyang ina at nagpa siya na sagutin ito. At dahil naantala ang kanyang kalaban naghagis si Wade ng ketchup sa kanyang mata at nauwi ito sa isang aksidente dahilan upang mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay sinundan ni Wade si Knuckles at inihagis ang guwantes upang wasakin ang hawla kung saan nakakulong ang kanyang kaibigan. At doon isang malaking pagsabog ang sumira sa mansyon na pumigil sa mga kalaban ngunit si Wade at Knuckles ay nagawang makatakas ng ligtas. At magkasama nagpa siya silang tumakbo sa bangin at si Knuckles ay tumalon kasama ang kanyang partner sa likuran. Gayunpaman hindi makalipad ang nilalang at pareho silang nahulog at nang makarating sila sa lupa ang dalawa ay nagnakaw ng sasakyan upang makatakas at nagpa siya na magpahinga. At sa oras na yon ang dalawang ahente ay nagising at nagsimulang mag-isip ng bagong plano para mahuli si Knuckles. At sa mga puntong ito ang pagsuko nila ay wala ng pagpipilian dahil gumawa na sila ng milyong kasunduan upang ibenta ang mga sandata. Ang kanilang transaksyon ay ginawa nila sa isang pinakamakapangyarihang organisasyon ng mga kriminal sa mundo. Gayunpaman kung hindi susunod ang mga ahente sa kasunduan sila ay mauubos kaya ang tanging paraan ay ipatupad nila ang bagong plano sa paghuli kay Knuckles. At matapos magpahinga ang dalawang magkaibigan ay nagpatuloy sa kalsada at narinig ang anunsyo sa radyo na hinahanap ng awtoridad si Wade. At nang matuklasan na sinusundan nito ang lalaki ay nagsimulang mataranta at napagtanto na hindi na ito makakabalik sa Green Hill. Kaya nagpa siya itong bumisita sa kanyang ina at hinimite si Wendy sa harap ng kanyang anak pagkaraan ng mahabang panahon nang hindi nagkita. At sa kabila ng takot nito masaya ang kanyang ina na makita si Wade ngunit nang nagpakita si Wanda nagsimula ang kalituhan. At hindi tulad ng kanyang kapatid si Wanda ay hindi natutuwa sa presensya ng kanyang kapatid at minamaliit si Wade sa pagiging isang lokal na pulis nito. At sa pagtatangkang iwasan ng pagtatalo iniba ni Wade ang usapan at pinakilala si Knuckles sa kanyang pamilya at nang makita ito muling hinimatay si Wendy ngunit pumayag itong tanggapin ang nilalang sa kanilang bahay. At sa gabi naghanda ang babae ng hapunan para sa kanilang bisita ngunit ginugol ng magkapatid ang gabi sa pagtatalo. At dahil nagalit nagpa siya ang ahente na umatake sa kanyang kapatid at tinusok nito ng tinidor ang kanyang kapatid at nagpa siya itong umalis upang pumunta sa kanyang dating silid. At sa mga puntong ito nagpa siya si Wanda na gawin ang kaparehong bagay at naiwan si Knuckles upang makasama si Wendy. At matapos ng hapunan pumunta ito upang kausapin ang kanyang kaibigan at nalaman na ang kanyang ama ay isang mahusay na kampyon sa bowling at dadalo sa paligsahan sa Reno. At sa kabila ng pag-abandona kasama ang iba pa sa kanyang pamilya hindi tumigil si Wade sa paghanga sa kanya at laging gustong mapalapit sa kanyang ama. At noong bata pa ito pumupunta si Wade sa bowling alley tuwing Biyernes at ito ang pinakamasaya niyang alaala bilang bata. At sa gabi habang si Wanda ay nasa sala at nagbabasa ng libro isang gang ang lumapit sa bahay at natuklasan ng mga lalaki na may gantimpala sa sinumang makakahuli kay Wade kaya nagpa siya silang sundan ito. Gayunpaman nang dumating ang isa sa lalaki sa silid nito inatake niya ito gamit ang isang chandelier ngunit wala itong silbi. At sa mga oras na tatapusin si Wade lumitaw si Knuckles at inatake ang lalaki ng suntok na napakalakas dahilan upang tumalsik ito sa labas.
Samantala sa kabilang banda si Wanda ay inatake ng isa pang lalaki at malapit ng matamaan nang lumitaw ang nilalang at mabilis pinigilan ni Knuckles ang kadena at gumawa ito ng isang counter-attack. At matapos na patambahin ng pangalawang lalaki naglakad ito sa kusina at tinulungan si Wendy na umatake sa dalawa pang lalaki. Bagamat ang kanilang bahay ay ganap na nawasak, ang babae ay nagpapasalamat na muling nagsama ang kanyang mga anak pagkatapos ng ilang taon at masaya na makita ang kanyang pamilya na nagtutulungan. At sa sumunod na umaga si Wade ay kumpiyansa na lahat ng panganib ay lumipas na at nagpa siya na lumabas para magkape. At sa mga sandaling yon nauwi ito sa pagkakahuli niya ng isang misteryosong biker na kinaladkad siya sa kalsada. At nang makita na kinuha ang kanyang kaibigan nagpa siya si Knuckles na ipagtanggol nito ang kanyang sarili at naisip na isa itong mahalagang kasanayan para sa isang mandirigma. At minuto ang lumipas nang marating nito ang isang lugar nagpa siya ang biker na huminto at napagtanto ni Wade na siya ay hinuli ni Jack, ang pinuno ng kanyang bowling team. Pagkatapos ay ginamit ng lalaki ang isang stun gun upang pigilan ang dating miyembro ng kanyang team at inilagay ito sa isang hawla. At nang magising ito si Wade ay nagalit dahil hindi ito makapaniwala na ang lalaking tinuturing niyang matalik na kaibigan ay pinagtaksilan siya. At nang makita na nagmamakaawa si Wade, inihayag ni Jack na may problema ito sa pananalapi at kailangan ng gantimpala upang muling makabalik. At dahil determinadong baguhin ang kanyang buhay, pumunta ang lalaki sa great lengths upang makuha ang pera na kailangan nito upang bayaran ang kanyang mga utang, kahit pa kailangan nitong ikulong ang kanyang kaibigan sa hawla na may kuryente at ibigay ito sa mga pulis. At habang patungo sa istasyon ng pulis, naisip ni Wade na wala siyang magagawa kundi ang maghintay kay Knuckles na dumating dahil ang nilalang lamang ang makakatulong sa kanya. At doon nakatanggap ito ng tawag mula kay Knuckles at nalaman na hindi niya ito tutulungan at sinabi ng nilalang na kailangan niyang pagdaanan ang pagsubok na ito ng mag-isa upang maging isang tunay na mandirigma. At sa panahon ng paglalakbay binuksan ni Jack ang power supply ng hawla upang kuryentihin ang kanyang kaibigan at nawala ng malay si Wade. At habang walang malay nakatanggap ito ng pagbisita mula kay Pachacamac at sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ang maalamat na pinuno ng Echidna tribe. At sa halip na turuan ito kung paano lumaban, pinadala ng matanda si Wade sa isang musikal na labanan laban kay Jack at matapos na talunin ang kanyang kalaban nagpa siya itong bumalik sa tunay na mundo dahil naniniwala itong makakalabas siya sa hawla. Gayunpaman nang sinubukan itong sirain ang pinto na kuryente ang lalaki at muli itong bumalik sa kanyang subconscious upang ipagpatuloy ang pagsasanay. At sa pagkakataon na ito nakita ni Wade ang sagot na hinahanap niya at nagawang makatakas sa bubong ng hawla. At dahil nagawa nitong makatakas, lumabas si Jack ng sasakyan upang hulihin siya at hinamon siya ni Wade sa isang laban. At matapos na maghagis ng espada sa kanyang kalaban, sumakay ang lalaki sa kanyang motorsiklo at pinayuhan ito na maghanap ng sasakyan. At nang makita ang grupo ng kabataan na nakatayo sa gilid ng kalsada, dala ang kanilang bisikleta na gawa ni Jack na hiramin ng sasakyan at nagpedal patungo sa kanyang kalaban. At habang papalapit kay Jack, inatake siya ni Wade gamit ang espada, ngunit yumuko ang lalaki at nagawa nitong makaligtas. Gayunpaman nawala nito ang karamihan sa kanyang buhok at nahulog ito sa lupa at nagpa siya na sumuko na. At matapos na ibigay ang kanyang jacket sa nanalo, umalis si Jack at ginamit ni Wade ang kanyang motorsiklo upang bumalik sa bahay. At nang makita na dumating ang kanyang kaibigan na nagtagumpay, ipinagmamalaki siya ni Knuckles at napagtanto na si Wade ay handa na sa laban. At matapos na patunayan ang kanyang sarili bilang isang mandirigma, na patunayan nito na dapat siyang magpunta sa Reno at sinamahan siya ni Knuckles sa paglalakbay. At nang marating nila ang kanilang destinasyon, nakita ng dalawa ang National Bowling Stadium na para kay Wade ay isang tunay na labanan. At nang pumasok sa gusali, nakita ni Wade ang kanyang ina at kapatid na dumating upang manood ng laro. Lumipas ang minuto, naglakad ang dalawa patungo sa stand at hinanap ni Wade ang kanyang ama na isa sa pinakasikat na tao sa lugar. At habang pumipirma ang lalaki sa autograph, nilapitan siya ni Wade upang kausapin, ngunit hindi siya nakilala ng lalaki. Gayunpaman nang nagpakilala ito, napagtanto ni Pete na nasa harapan siya ng kanyang anak at sinabing na-miss niya ito. At nang malaman nito na naroon si Wade upang makilahok sa bowling tournament, nagsimulang tumawa ang lalaki dahil hindi ito naniniwala na matatalo siya ng kanyang anak. Samantala ang dalawang ahente ay nahuli at dinala sa HQ ng organisasyon ng mga kriminal kung saan dapat nila ibebenta ang armas. At doon isang dating empleyado na dating nagtatrabaho sa Robotnik ang nagpakita upang kunin ang kanilang utang, at ang mga ahente ay humiling ng mas marami pang oras upang makuha si Knuckles.
At dahil kailangan nito ang Echidna upang makumpleto ang kanyang proyekto, nagpa siya ang lalaki na pakawalan sila, ngunit sinabi nito na ang tanging kabayaran na makukuha ng dalawa para sa paghuli kay Knuckles ay ang karapatan nilang magpatuloy mamuhay. Ang tournament para sa mga kampiyon ay magsisimula na at ang 32 na koponan ay naghahanda para sa kompetisyon. At nakakagulat, sa unang round na mukod-tangi ang Team Wade at sa kabila ng ipinagmamalaki nito ang kanyang anak, hindi rin nito pinalampas ni Pete ang pagkakataon na magpakitang gilas sa publiko at pinakita ang kanyang talento sa camera. At nang marinig nito na sinisigaw ng fan ang pangalan ng kanyang ama, na pagtanto ni Wade na siya ay may malaking responsibilidad at ginawa ang kanyang makakaya upang subukan na mapantayan ang kanyang ama. At nang umabot ang kompetisyon sa huling bahagi, mayroon na lamang 2 koponan at hindi matanggap ni Pete ang posibilidad na matalo sa kanyang sariling anak. Ang Grand Final ay magaganap sa susunod na araw, kaya sa gabi nagpa siya si Wade na magpalipas ng oras kasama ang kanyang ama. At sa kanilang pag-uusap, tinanong nito kung bakit umalis si Pete at sinabi ng lalaki na kailangan nitong umalis dahil naghahanap ito ng isang katuparan. At ayon kay Pete, sa panahon na naniniwala ito na makakamit lamang niya ang kanyang layunin sa bowling lanes, ngunit ngayon ay nagsisisi na ito dahil hindi ito nanatili sa kanyang pamilya at sa mga sandaling yun nagyakapan ang mag-ama at si Wendy ay naantig sa eksena. Gayunpaman, alam nitong sa paglapit niya kay Pete ay mas muling masasaktan lang ito at sinubukan na pagsabihan siya. At kahit pa nagpa siya itong bigyan ng kanyang ama ng pangalawang pagkakataon at binisita ito sa kanyang penthouse. At nang makita ang magandang apartment si Wade ay humanga at sinamahan si Pete sa paglilibot nito sa penthouse. Gayunpaman, nang dumating ito sa suite, nakita nito ang mga ahente na sinubukan hulihin si Knuckles at natuklasan na ang kanyang ina at kapatid ay ginawang bilanggo. At nang tinanong kung bakit nito pinagtaksilan ang kanyang pamilya sa pangalawang pagkakataon, sinabi ni Pete na isa lamang ang dapat manalo at ayaw nitong mawala ang kanyang kasikatan dahil kay Wade. Kaya inimungkahi ni Pete na ibigay na ng kanyang anak si Knuckles sa mga ahente at umalis sa torneo, o kung hindi si Wendy at Wanda ay tatapusin. At dahil walang ibang pagpipilian, nakipagkita si Wade sa kanyang kaibigan at nagsinungaling upang kumbinsihin si Knuckles na samahan siya sa penthouse. Ngunit sa halip na sumakay ng elevator kasama siya, sinabi ni Wade na may kailangan itong kunin sa kanyang silid at sinabing magkikita sila sa itaas. At dahil hindi naghinala na naset up siya ng kanyang kaibigan, sumakay si Knuckles ng mag-isa sa elevator at hindi alam na si Mason at Willoughby ay naghihintay sa kanya. At sa oras na bumukas ang pinto, nagsimulang magpaputok ang mga ahente, ngunit si Knuckles ay hindi tinamaan dahil nagtatago ito sa itaas ng bubong. At ang katotohanan ay ibinigay ni Wade ang isa sa mga headset kay Knuckles bago ito pumasok ng elevator at narinig ni Knuckles ang buong usapan. At dahil sa diskarteng ito, nagawa ng Echidna na maghanda para sa laban at umatake sa mga kalaban gamit ang malakas nitong suntok. At sa panahon ng labanan, ginamit ni Wade ang hagdan upang pumasok sa apartment upang palayain ang kanyang ina at kapatid. At dahil napagtanto na hindi nito matatalo ang alien kahit sa tulong ng kanyang partner, naghagis si Willoughby ng singsing sa direksyon nito upang i-transport ito. Gayunpaman, napigilan ni Knuckles ang bagay at 2 portal ang bumukas at sinipsip ang lahat ng nasa paligid. At upang maiwasan na matangay, kailangan kumapit ni Knuckles sa bubong at nagawang mailigtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, si Willoughby at Mason ay hindi sinuwerte at nauwi sa pagkahulog nila sa sarili nilang bitag. At matapos na mawala ang mga ahente, ang 2 portal ay nagsara at nawala at sinamahan ni Knuckles si Wade sa stadium dahil nais ng Echidna na manalo ang kanyang kaibigan sa torneo. Samantala, inanunsyo ng mga nagtanghal ang pagpasok ni Pete dahil siya ay kumpiyansa na mananalo ulit ito. Pagkatapos ay tinawag ng mga presenter si Wade sa arena, ngunit hindi ito nagpakita at tulad ng inaasahan, si Pete ay inanunsyo bilang kampiyon, ngunit ang kanyang kalaban ay biglang dumating sa eksena. Ang lalaki ay nakatutok sa kanyang pagtalo sa ama nito at ipahiya ito sa harap ng publiko, ngunit ayaw ni Pete na mangyari ito at tinipon ang lahat ng kanyang talento upang ipanalo ang laban. Gayunpaman, si Wade ay hindi napigilan ito at pinatunayan na matatalo niya ito. At sa halip na sumali sa karamihan, nagpa siya si Knuckles na panuurin ang laban sa TV at napansin ang kaguluhan sa labas ng arena. At sa kanyang paglabas, na uwi ito sa paghuli sa kanya ng isang malaking robot na sa pagkakataon na ito kinokontrol ni Gary na dating empleyado ng Robotniks. At habang ihinahagis ang nilalang sa buong lugar ang laban ay patungo sa huling yugto nito at si Wade ay ilang hakbang na lang mula sa pagtalo nito sa kanyang ama. At kung magawa nito na makastrike sa susunod na tira, siya ang mananalo sa laban. At sa kabila ng kinakabahan nito, nagawa ni Wade ang magandang pagtira at nagawang patambahin ang lahat ng pin at nakuha ang kanyang panalo.
At doon tumalsik ang katawan ni Knuckles sa pader at napansin ng lahat ang pag-atake. At habang tumatakbo ang lahat, nagmadali si Wade na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit huli na ang lahat dahil nagawa ni Gary na kunin ang lahat ng kapangyarihan mula sa Echidna. At matapos na makuha ang kailangan niya, itinapon ni Gary ang katawan ni Knuckles at napagtanto ni Wade na wala na itong malay. At sa mga oras na tatapusin ng lalaki si Wendy at Wanda ay lumitaw at inabot sa kanya ang pares ng guwantes at gamit ito naghagi si Wade ng bola ng bowling sa kalaban. At nang maubos ang bola, nakita ni Gary ang pagkakataon na umatake, ngunit tumayo si Knuckles at kinuha ang galamay ng robot at kinuha ang enerhiya pabalik sa kanyang katawan. At matapos na mabawi ang kanyang kapangyarihan, sinira ng Echidna ang braso ng kalaban at sa tulong ni Wade nagawa niya itong wasakin. At sa pagtatapos ng laban, kinuha ni Wade ang kanyang tropeo at pinagdiwang ang kanyang tagumpay kasama ang kanyang kaibigan habang tinuruan ni Wanda si Pete ng leksyon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.